So, kumusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, confirm po yung mga tinatagong bank accounts ng pamilya Duterte. Kasi po, no, ito po, no, nag-trending na naman po kasi itong picture po na to na meron pong nagbigay po or nag-deposit ng pera dun po sa mga sinasabing bank account ng mga Duterte. So, ito, pakita ko ulit ha, wait. So, makita natin dito no, na yung number po, yung bank account number is 24330695-39. So may nag-deposit po na 500 pesos. So ang nakalagay po sa bank account no, Rodrigo Roa Duterte tsaka Sara Duterte. So ano bang point ko dito mga kababayan? Hindi po kasi tatanggapin ng bangko yung pera at tsaka yung deposit slip kung hindi po existent yung bank account. Yan. So ngayon, sinungaling dito si Sara Duterte at saka si Digong nung tinatanggi nga po nila na totoo yung bank account. Kasi sabi nga po ni Sara dito, hindi daw po ito totoo. So babalikan natin yan mamaya, no? So bago natin puntahan ulit yung topic na yan, pag-usapan muna natin yung reason kung bakit tinatago po ng mga Duterte ang mga bank account po na yan. So ito mga kababayan, no, ito po sulat po ito ni Edwin Matibag. So sa hindi lang po nakakakilala kay Edwin Matibag, siya po ang dating kaibigan ni Duterte na appointee rin po sa gobyerno ni Digong. So sabi niya dito no, sa Daily Tribune, okay, it is clear as day that Duterte forces are pulling out all the steps to derail the impeachment process against Inday Sara. As I stated in the previous issue, Sara is sweating bullets and is in panic mode, fearing that an impeachment trial could expose her bank accounts and outcome that would spell game over for the bully. Yan. So sabi nga po ni Edwin Matibag na kaibigan nga po ni Digong dati, ginagawa po lahat ng kampo ng mga Duterte para po wag pong matuloy ang impeachment trial para din po hindi po mabuksan yung mga bank accounts po na yan. Kasi once po na nabuksan po yan, bistuhan na to. Bistuhan na po ito. Actually, pag ito po nabuksan to mga bank account na to, at kayong mga DDS, kayong mga Duterte supporter ay patuloy pa rin po na sumusuporta sa mga Duterte po na yan, hopeless na po kayo, mga buwakan ng ina kayo, tanga-tanga kayo. Ayun na po ibig sabihin nun. So ngayon mga ka-streetwise, no, ito yung gusto kong sabihin eh. Ito si Edwin Matibag. Melvin pala, sorry. Melvin Matibag pala. So si Melvin Matibag. Abogado rin yan, ha? Okay. Si Melvin Matibag din po ata yung nag-file po ng what you call this ng ng disbarment kay Harry Roque. Oo. So sabi dito, okay. Okay, wait na. Hindi ko mabuksan. Yan nasabi dito ha. Sara Duterte and her minions are employing the well-worn playbook of the simultaneous use of diversion, deception, and legal maneuvering, all designated to manipulate the political narrative to their advantage. O nga naman, di ba? Lahat po talaga ginagawa na po ni Sara, pati po yung kanyang mga aso, para po matwist yung narrative. Di ba regarding po sa impeachment? So, una dito, di ba, first of all, the famed criminal lawyer, attorney Ferdinand Topacio has been busy the past 2 weeks filing bite-size, di ba? Counter complaints against House leaders at the Ombudsman. It is classic move, accuse the accusers, spread the blame, and create enough chaos to confuse the public. Di ba? So ito tandaan nyo galing ito itong statement na to galing ito sa kaibigan ni Digong dati. So, matagal na palang style ng mga abogado yan, yung blame the accuser, para po makonfuse po yung mga taong bayan. O, di ba? So, ipag-file nga po ng kaso sa House, pag-file nga po ng kaso sa Ombudsman, di ba? Para po kay Martin Romualdez. So, parte lang po yan ng diversion. O, di ba? So, ngayon, sabi pa dito, ito malapit. Then there's the use of troll farms to manufacture public support. Sara Duterte herself orchestrated this,
pretending to discourage supporters from attending street rallies and urging them to work and protest on social media. The truth, her camp continues to struggle to muster warm bodies for street demonstrators. Meanwhile, sources confirmed that most Filipinos favor for her impeachment. So ngayon na kababayan, no, alam nyo kasi, yung sinabi nga po ni Sara Duterte na wag na tayong mag-rally sa labas, alam nyo ibig sabihin nun, hindi na po kasi kaya ng mga Duterte na mag-conduct ng rally. Kasi po, tuwing nagkakandak po ng rally ang mga Duterte, nilalangaw lang po. Ang pumupunta lang dito is yung mga vlogger at saka yung mga bayaran nilang supporter. Hindi nga supporter yung iba dyan, binayaran lang eh. O, diba? So ngayon, ang point ko dito mga kababayan, diba, lahat po ng kabulukan, lahat po ng panlulin lang, ginagawa na po ng Duterte camp para wag lang daw po matuloy ang impeachment at saka makontrol pa rin po yung narrative. At alam naman natin mga kababayan, no, sa social media, bihasa po ang mga Duterte po dyan. Paggamit ng troll farm, Duterte po mga bihasa dyan. Eh, pansin nyo ba? Yung mga PBBM supporter, kami, kita nyo mga mukha namin, di ba? Itong mga Facebook, tsaka mga Twitter account po na sumusuporta sa mga Duterte. Di ba marami po dyan, mga walang muka, mga hindi nyo kilala. Kasi nga po, na-master na po ng mga Duterte yung paggamit po ng troll farm. Oh. And by the way, mga kababayan, sinabi rin po yan ni Melvin Matibag dito. Ano ba yan? Ito in short, all these maneuverings by Sara Duterte and company point to only one thing. They're trying to delay and derail the impeachment process, which is clear indications that Sara has no intention of facing the charges against her. She is just a bully after all, masking her fear and insecurity through death threats. Diba? Mabigat to. So ngayon, ako naniniwala naman ako mga kababayan na wala talagang plano si Sara Duterte na harapin yung impeachment. Kasi kung may plano talaga si Sara Duterte na harapin yung impeachment, at kung gusto niya talaga yun, hindi na po sila gagawa ng mga ganyang klaseng mga bagay katulad nga po ng pag-file ng kaso sa ombudsman, pag-file ng kaso sa Supreme Court, di ba? Paggamit ng troll farm, harapin niya na po dapat yan. So ang pinaka-worst case scenario dito mga kababayan, kapag hindi po nakalusot yung mga kaso po ni Sara Duterte na final nila para po hindi matuloy ang impeachment trial, ang ending nito resignation. Naniniwala ako doon. Isa sa mga option po ni Sara Duterte is resignation. Kasi nga po mga kababayan, babalikan natin yung topic, okay? Ang kinakatakot po talaga ng pamilya Duterte is maungkat itong mga bank accounts po nila. So, ito yan eh. Wait. Ito. Yan. So actually, nakailang beses ko na pinakita ito. Di ba? And besides mga kababayan, tinanggi na po ito ni Sara. Yun nga lang, hindi po pwedeng magsinungaling yung dokumento. Yung bunganga natin, magsisinungaling yan. Pero pag dokumento po nagsalita, hindi po magsisinungaling yan. So mga kababayan, ito So sabi ni Sara dito, di ba? Sara Duterte on Trillanes Bank claims, hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam. Sinungaling. Sinungaling. Kasi mga babayan ngayon babalikan ngayon natin. So ito mga kay Streetwise, ang gusto ko sabihin dito. So, itong deposit slip po na kumalat po, ngayon, kasi nag-trending na naman ito eh. So yung account number 2433, lakayan natin para makita nyo yung ano ko. Yan, ito. So yung bank account na yan na 2433-069539. So ngayon kung pupuntahan po natin yung isa sa mga lumabas na bank account, andun po yun. Ito yun eh. Ito, O diba? Ito yun eh. 069. Tama ba? Teka lang O tama nga. Ito nga. Parehas nga. Parehas. Parehas na bank account nga yan. Sana yun?
Ito, 2433-069539. So isa ito sa mga bank account po na kumakalat na-expose nga po na pagmamayari nga po ng mga Duterte. At tingnan natin ang pangalan nito, o nakalagay po sa pangalan nito, Atlantic pala, no? Okay, Davao, BPI. Sara Duterte, Roa Rodrigo Duterte. O, di ba? So ngayon, ang point ko ngayon dito, no, ang sinasabi natin dito, hindi po tatanggapin ng bangko kasi ito pirmado ng bangko eh. Oh, na-include ng bangko ito eh. 500 pesos po mayroong nag-deposit ng 500 pesos. Hindi po tatanggapin ng bangko yung 500 pesos po na yan kung hindi po existent yung bank account. So ngayon, sinungaling si Sara Duterte nung sabihin niya na hindi daw po ito recognized ng bangko. Kasi ang bunganga natin, makakapagsinungaling po yan. Pero ang dokumento, hindi. Oh, so babalikan natin yung sinasabi ni Sara dito. Ano ba yun? Ayan yung sabi ni Sara, hindi alam ng bangko. Hindi ko rin alam. Sinungaling. Paano hindi alam ng bangko? Tumanggap na nga ng 500 pesos. Sinungaling, The Vice President Sara Duterte has dismissed former Senator Trillanes allegations linking her to bank accounts used for funneling drug money. Duterte revealed that after Trillanes first presented the alleged list of accounts back in 2016, she personally checked with each bank and found out some of them did not exist. Sabi niya, isa-isa niya raw po itong tiningnan at hindi daw po ito nag-i-exist. So ito nga po yung trending na video ni Sara. So panoorin natin to. Tingnan niyo, napakasinungaling talaga, no? Ito yung mga taong walang kabusugan sa pera eh. Putang inang tong mga to no? Bank accounts, madami yan 'di ba? Noong, was it 2016 na nilabas? Oo. Hanggang ngayon may file ako niyan kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko isa-isa ko lahat pinuntahan ang mga bangko. Isa-isa ko lahat pinuntahan ng mga bangko. Tapos sabi niya, sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila baka non-existent talaga yan na mga accounts. So ayan ang point mga kababayan, sinungaling talaga ito. Paano magiging non-existent nga yung bank accounts na yan kung may tumanggap ng pera? Di ba? Ulit ako dito, paikot-ikot ako eh. Di ba? Sinungaling kasi eh. Paano magiging non-existent nga po yung mga bangko na yan, yung mga bank accounts nga po na yan na sinasabi ni Sara Duterte kung may nakapag-deposit ng pera? So sinungaling ka talaga. Ngayon mga DDS, ito yung mga malinaw na ebidensya na talagang meron pong anomalya ang mga Duterte. At tandaan natin magkano po yung pumasok na pera dyan sa mga bank accounts po na yan? Total? Magkano yan? 2.4 billion. Yan 2.4 billion pesos. Ganyan po kadami po pumasok sa mga bank accounts na yan na sinasabi ni Sara na non-existent pero may nakapag-deposit ng pera. So, ganyan po tayo mag-content mga kababayan. May reference, may ebidensya. Hindi po katulad ng mga bobong mga DDS na putang ina, niloloko lang kayo. Ngayon, kaya nga sabi ko nga kanina, kung matutuloy nga po na mabuksan ito mga bank accounts po na to, at kayong mga Duterte supporter ay patuloy pa rin na magiging DDS, may problema na po kayo sa pag-iisip. Talagang iniwan nyo na po talaga ang common sense at critical thinking sa kubeta. Sabi ko nga para maging DDS, kailangan mo maging tanga, kailangan mo magpakabobo, kailangan mo tanggalin ng critical thinking kasi po, overwhelming na po ang mga ebidensya na magnanakaw ang mga Duterte. Ang kailangan nilang po dito is maging opisyal. Diba? Through court findings, no? Or court decision. Diba? So, ako lang. So, kayo mga streetwise, so pasensya na nga po, no? Medyo namamaos pa rin po tayo mga
3 araw pa ata ito. So yun mga kababayan, no? So kayo po, no, ano po masabi nyo nga po dito sa pag-deposit nga po ng 500 pesos dyan po sa mga bangko ng mga Duterte. Kayo ba naniniwala ba kayo dito? Di ba? So yun, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. At kung di naman kalubisan, pa-share na rin po ng video po na to. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.